Ito na yung huling yugto ng Death Jubilee. Dahil siguro tapos na ang trabaho ko dito. Natagpuan ko na lahat. Kailangan hanapin ko na lang yung malaking isda. At yun ang ikukuhan ko para mapabagsak na lahat. Dahil yung malaking isda na yan ay walang iba kundi yung tinatawag niyang Panginoon. Kung ang 70 linggo, ito nga yung 707, ay inugnay sa mga Israelita na tumawid sa dagat na mapula. Ano naman para sa USA? At sa LEM, yung nakabatay sa Jerusalem, itong mga bansang ito, o LBM. Sino nakakaalam na may mga doktrina ito? Kaya nga kung hindi ninyo matagpuan yung tipan na inyong kinaliligayahan, ay hindi ninyo matutukoy itong mga ito. Ito nga yung spiritual na tipan, yung sinasabi ko ang spiritual katotohanan. Ang doktrina ito nakabatay sa 3 baitang ng 3 hagdan. Ang 3 baitang ay oro, plata, mata. Samantala, ang 3 hagdan na inaakyatan at pinapanaugan ay sina Hemspag, Amuman at Helnak. Kung gayon, para sa USA, magsisimula ito sa 717. Pagkatapos 727 at magtatapos sa 737. At para sa naman sa LEM o Pilipinas, ito ay magsisimula sa 747, 757, 767. Noong 1962, natuklasan ng diktador na Marcos ang mga gold edition na nakalagak sa Central Bank of the Philippines. Ngayon, kaya nailikuan yan, nailagak yan doon dahil pinadala mismo ng emperor ng Japan dito dahil nga doon sa sumpa. Ngayon, pag pinakialaman mo basta-basta yan, aabutin ka din ng sumpa na hindi ka pinahintulutan ng kataas-taasan na galawin yan. Ay pinakialaman ni Marcos. At ang nagpuan dyan ay yung Yakuza. Kaya nga nagkaroon ng asawa yan sa Japan at nagkaroon ng anak, ito nga si Michiko. Ang una na kinabang dyan sa mga gold edition na yan, siguro tinisting ni Marcos kung paano ay itong si Antonio Ayala, yung pamilya niya, sa pamamagitan ng Bank of Philippine Island. At yung Bank of Philippine Island na yan, diyan ang kumukuha yung pera ng mga pare dito sa Pilipinas. Yung mga handog, mga contribution o ano man dyan na pinagkakitaan ng Vatican ay ipinapadala doon ay pinapasok dito sa BPI. Pagkatapos pinapadala sa Vatican. At yung Vatican naman ang magpapadala dito ng pare. Paano kung alam yan? Kasi yung pinsang buo ko, siya namamahala sa Catholic Women's League. Ito nga si Elisa San Pedro. Kaya ang nangyari ay lumipat siya sa Nationalista Party dahil liberal yan upang kalabanin si Macapagal. Dahil
Ngayon, nang kumandidasyon siya, kinaladkad niya si Imelda. Yan ang ginawa niyang pain upang manalo siya. Talagang maganda si Imelda, tsaka maganda rin kumanta. Oh, madalas niyang kantahin nga noon nung eleksyon nung panahon na yun yung dahil sa'yo. Dahil sa'yo, dahil pala hindi na pala dahil kay Marcos, kundi dahil pala doon sa kayamanan, kaya kumandidato. At naging Pangulo siya noong 1965. Noon natuklasan niya yung mga doon sa Bataan, yung babaylan doon sa Bataan. Kung tawagin noon ay mga manang Ang una nagsabi sa akin yan, si Amigo Uli Ikinwan niya yung mga manang-manang na yan Ngayon, nung sumangguni siya doon, ay napagtanto niya ang pagtatapos ng jubileo ay 1975. At kung papatak sa 767, mauuwi yan sa mata. Ibig sabihin ng mata, kahatulan. Ngayon, hindi na niya, dahil wala pa sa yung taon na 1975 noon Ngayon, ang ginawa niya, siguro dahil napatisting niya yung mga treasury bond doon sa Amerika, kaya yun ang naikuan niya, gumawa siya, namuhunan siya. Itong ang kuan na itong Boeing na 737, pero hindi 737, kundi 747. At na unang lumipad yan, para maging transportasyon ay noon 1970. Kaya hindi pumapatak. Kaya sinimulaan niya ang kanya sa 757, 767, pagkatapos 777. Hindi nasunod yung ng kagustuhan ng Nina Uman na 747. Linaktawan niya, tinalo niya yung isang baitang. Nagkataon lang kaya kung magtatapos ng Civic 767 ay hindi papatak ang 2025 ng taon ng kaligayahan. Kaya yun ang kanya. Noong 1975, yan din ang ginamit niya yung war damage upang ilagak doon sa UBA Singapore. Pagkatapos, binigyan niya ng malaking kantidad ang China. Ito nga, isa dito, yung yung custodian account, bukod doon sa 12,000 toneladang halaga na treasury bond na ginto, ay binigyan pa niya ng custodian account. Ang pagkaalam ko ay 40 trillion yan Yan ang treasury note noon. Dahil sa bawat isang piraso ng gold edition na treasury bond ay nagkakahalaga ng 1 billion. Doon sa isang parang Durabox na kanyan ay may 10 kwarto yan. At bawat sa 10 kwarto ay merong 10 kahon yan na maliliit na kahon na ganun na naglalaman ng 100 pirasong gold edition. Kaya nga yung na yan, trilyon kaagad yung isang piraso 10 piraso yan. 10 parang Durabox yan. Ganito ang sinabi tungkol sa taon ng kaligayahan. Bibilang ka ng 7 taon sa 7 sabat ng taon. Makapitong taon at magiging iyo ang mga araw na 7 sabat ng mga taon. Sa makatwidbaga ay 49 na taon.
magiging kapistahan sa inyo ang ika-50 taon. Oh. Kaya ganitong nangyari niyan. Magiging 7 plus 7 at saka 7 times 7. At ito magiging 7, 14 at saka 49. Samantala kung 767 ay 6. 7 plus 7, 7 times 7. Kasi yung 6, yung mauuna, yun ang buwan eh. Samantala yung 7 plus 7, yun ang petsa. Ngayon, yung 7 times 7, yun ang kapanganakan. Kaya, yun ang kapanganakan ng EFM. Ayun, bakit bakit patatawarin ang mga utang? Kasi sinasabi doon sa aklat ng Levitico, 28, yata yun, 35 yata yun, hanggang 46. Dahil yung na bawal magpatubo. Kaso, tinutubuan nila, 35 to 46. Yan ang nakalagay doon, bawal magpatubo. Yan ang nangyayari, yung magbabayad sila ng interest, kasi taon-taon yun eh. Mayroon 2% na tubo. Yan naman napupunta sa World Bank. Oh. Lahat yan, yung interest, at saka yung yun ang mapupunta. Yung doon sa World Bank. Compounded yan. Kaya malaki ang naiipon nila. Ito ngayon ang ginagamit ng mga mga Marcos na ito. Kontraste lang si Ferdinand Edralin Marcos, FAM, sino naman ang master account holder? Kasi mayroong master account holder eh. Ito nga nakabatay do ang niya. Ang master account holder ay nakakwanyan. Ang kanyang account ay 7257. Ito nga yung yung nakalimutan panaginip at saka yung susi ng karunungan. Ngayon, paano malalaman kung ano ang kanyang initial? Kasi nasa Biblia din yan eh. Wala namang alam ng sa Biblia. Oh. Alam ni Marcos kung sino yan. Dahil nga sumasangguni. Pero, alam niya yung initial. Pero hindi niya alam kung sino yung signatory na yun. Yung master account holder. Ganito ang sabi. Ang Panginoon ay nanguna sa araw. Sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay isang haliging apoy upang tanglawan sila, at nang magkapaglakad sa araw at gabi. Ito matatagpuan mo sa Exodus 13:19. Ngayon, kung sinabing Panginoon, sa Ilocano, Apo. Kaya nga sabi na Apo Marcos. Kaya ang tawag sa kanya Panginoong Marcos sa wikang Tagalog. Ang anghel ng Diyos, ngayon, para makita mo naman, yung initial ng master account holder, ay ganito ang sinabi. Ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at kampamento ng Israel. At mayroong ulap at kadiliman. Gayunman, binigyan sila ng liwanag sa gabi. Ito nga yung buwan. Makikita mo ito sa Exodus 19:14 hanggang 20. Kasi kailangan putulin yung mga talata eh.
Kung hindi mo puputol-putulin, gaya ng pagpuputol-putol ni Jesus ng tinapay, ligaw ka. Kung ganon, ang sama-samang karamihan ay mga Ehipto. Pero yung mga Ehipto na yun ay namatay na eh. Nagkaroon na kung sila na koma sa buong akala ng mga Ehipsyo ay patay na yung mga kanilang panganay na anak, kaya inimbalso mo nila kagad. Kaya tuluyan na namatay. Oh. Ngayon, dahil yung Panginoon na nasa kwan, yung anghel na nasa unahan, dumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipsyo at saka Israel. Kailangan yung letter F ay pupunta sa gitna. Ngayon, ang lalabas niyon, EFM. Ang hindi alam ng diktador na ang 7-7 ay tungkol lamang sa taon ng kaligayahan. Diyan siya ngayon, isa sa mga pagkakamali niya. Sapagkat ito'y nakabatay sa mga letra o titik ng pangalan ng Spiritual Wonder Boy. O, paano mo sasabihin Spiritual Wonder Boy si Marcos? Paano yung diktador? O paano mo sasabihin na Spiritual Wonder Boy si Bongbong? O si Irene? Ang lalayo. Kaya hindi maaring mga anak ng diktador ang Spiritual Wonder Boy o White Spiritual Wonder Boy. Paano naiugnay ang mga anak ng diktador dito? Kasi yan, kaya nga sabi, yung pangalan ng Romualdez Marcos ay kailangan itaas eh. O, parang punong kahoy yan. Pero may lihim dyan. Kung titignan ang Relevant Code of UBS, ito yung dokumento ko na naitatabi ko. Ang dami ng Master Account Holder ay si Sensio T. Santa Romana, General Sensio T. Santa Romana. Ngunit ang dami ng pagkasignatory doon ay hindi nakalagak doon. Hindi nakalagay doon. Ngunit siya ay si Diana Luatic Santa Romana, anak ni General T. Santa Romana. Kasi kung dami, meron talagang may original. Kaya nga, ikinuha sa incheck, Sensio T. Santa Romana, Diana Luatic Santa Romana. Yung kanang incheck na yon, ngayon yung anak, kaya katulad na Irene, hindi na rin sa kanya, kundi Irene, Marcos, Irene, Marcos, pagkatapos Araneta. Kaya ganun ang kanyan, nawawala yung pagka-incheck. Ngunit hindi pwedeng palitan ni Irene dahil si na yan, nung patayin nila si Irene, ay patayin nila si Diana Luatic Santa Romana. Nasa Aurora ito, may nagsabi sa akin may nakausap siya, kilala ko itong tao na ito. Siya nagbigay ng impormasyon sa akin na yung alaga niyang bata may sakit. Ngayon gusto nilang lumas. Ngayon tumawag siya sa mga maharlikang general na sunduin siya. Dahil alanganin nga, kaya nga nagtago na yan Biglang nagtago yan. At ang alam ko na yung pinaka-password ng mga kwan nila doon, pinaka-password ng mga bank account nila ay yung TBM LSM 666. Doon nakabatay yan. Ngayon, nung napatay nila si Kwan, ilinipat nila yung pagkasignatory na yan
kay Rolando Cruz Santos, isang lalaki. Oh. Kaya nga sinasabi nila noong babae ang spiritual wonder boy. Ang gulo ng mga Marcos, ano? Ngayon, kaya, ngayon, nung yan, nung mailipat kay Rolando Cruz Santos yan, na ito, ang alam ko ito, tiga Norsagaray, Bulacan o di kaya tiga Hagunoy. Ngayon, nung nung mailipat sa kanya, inahanap sa kanya yung bangkay ni Diana Luatic Santa Romana. Kasi may may microchip dito at saka dito sa pigi. Dalawa yung magkabilaan. Hindi ko alam kung dito o dito. Kasi ganun Ngayon, hindi nila maipakita ngayon yung kanyang labi o dahil nga doon sa sinunog nila. Ang alam ko baka dito lang sa sinunog yan sa may bungabong Talagang matindi ang mga pinaggagawa nila. Ngayon, no, 2 beses nagpunta itong si Rolando Cruz Santos doon sa Switzerland, UBS, upang kasi pinabiverify niya. Pagkatapos, may gustong bumili. Una yata itong Australiano. Pero ang gusto naman ng UBS, lahatan. Napakalaking kantidad. Anong ibabayad ng Australia? Kaya yan, hindi magkatuluyan. Pero doon pala, pagpasok pa lang niya, ang laking paggalang na binibigay sa kanya dahil sinasabihan daw siya na King of Kings. Ayan. Pero siya alanganin. Natatakot. Kaya yan, ang ticket niya ay yung back and forth, round trip ticket. Ngayon, yung mga yung mga dokumento na yan, nung sunugin nila, kasi binigay ni yan sa MPA ni Diana, sa buong akala ni Diana, yung yung mga MPA ay tunay na makamasa. Diyan siya nagkamali. Kaya nga sinasabi ko, ang MPA at Maharlikan General, iisa yan. Dahil paano napunta yung mga dokumento na yan sa mga MPA, ay sa mga Maharlikan General kung hawak ng mga MPA. Kung talagang kalaban, di magkalaban yan. Kung talagang magkalaban, hindi magkukuan yan. Kaya nga, natatawa ako. Kaya ginagago lang tayo ng mga lintik. Ngayon, may lumalabas na naman ang MPA kuno. At saka ang mga makabagong baril. Saan sila kukuha ng baril? Di yung mga dinala na Amerikano dito. Na kung wari, kinuhan nila yung mga baril doon sa Taliban. Kaya nandito pa rin, mga Taliban na yan na sinasabi nilang Afghan. Kaya nga pinahanap ko yan sa gagong Tory na yan Pero wala siyang imik. Ano ngayon ang papel ng Monetary Authority of Singapore? Dito nakalagak ang mga gold edition na mga treasury note na ipinahiram upang ang isang bansa magkaroon ng dollar reserve. Hindi ginto. Sabi ko nga, walang ginto sa UBS. Pinagpipilitan nila, kung sino-sino dyan. Verify nyo, kung hindi totoo sinabi ko. At ito pinamamahalaan ng Goldman Sachs. Kaya nga Goldman Sachs Revenue, siya ang nagkukuan dito. Bagamat may UBS sa Singapore, hindi yan. Wala sa UBS Singapore ang nakalagak. Yung MAS, GSR ay nasa ilalim ng pangalan ng Gensurty Santa Romana.
Kaya yan ngayon ang kwan. Dahil lumitaw si kwan na nasa pagkakwan niya, di ang lumitaw na ngayon na tunay na signatory is Rolando Cruz Santos. Oh. Ngayon, kung siyang lumitaw na kwan, problemado si Irene. Kasi kailangan dito yung third party. Ang first party dito, yung UBA sa pamamagitan ng Switzerland Embassy dito sa Maynila. Pagkatapos, ang kwan dito, ang second party ay yung inheritance. Yung mga kaya lalabas, ako lang ang third party, kaya pinaliliwanag ko ito. Kaya ito, ipaalam ninyo sa Swiss Embassy dito sa Maynila dahil may nakaharang dyan sa gusto nilang agawin ito eh. Kaya nga ako'y napilitan na magsalita para malaman na yung mga humaharang doon ay mga tao na mga Marcos at saka maharlikang general na kasabwat ang Iglesia ni Cristo. Oh, putang ina nyo, hindi ba totoo? Ang hindi alam ng mga Marcos ay may mga spiritual yan eh. Kaya yung una kong sinulatan. Yan ang mga nakikialam dyan, yung mga spiritual na yan. Kasi ganito yung ang nagsara dyan ay si Aod. Makikita mo sa Hukom 3:20 hanggang 24. Ganito ang paraan upang makilala ang nagsara. Nakabatay yan sa pangalang Aod. Dapat ang titik D ay nasa pagitan. Ilipat ang titik D sa pagitan ng A at saka O, yung alpha, omega. Kaya ito magiging ado. Sa wikang Ilocano, marami. Marami talaga. Ipihit pakaliwa ang titik D. Parang sinaraduhan mo kung nakasusi na gano'n, may bukas yan. Kasi paano mo may lalagay kung sarado? Di bubuksan mo muna. Lalagay mo yung mga doon, mga treasury note. Ngayon, isasara mo, di pipit mo pakaliwa. Hanggang sa umabot ng 180 degrees. Kaya ang D ay magiging letter P. Kaya ang ado ay naging apo. Sino ang tinatawag na apo ng mga Ilocano? Hindi ba yung magnanakaw na diktador? Sino naman ang naging bantay pinto? Ganito yon. Sinabi ni si Sarah kay Jael, tumayo ka sa pintuan ng tolda na pagka sino man ang darating at magtatanong sa iyo at magsasabi, may tao ba yan? Na iyong sabihin ay wala. Ano ba yung si Sarah doon? Si Sarah doon ay inilarawan sa lalaki na pakataba. Ito nga yung Buddha. Maliwanag na ang titik L sa pangalan Jael ay may pagka-espiritual. Upang makilala si Jael, ihiwalay ang titik L at palitan ng titik H. Gaya yung Jehovah. Para makita, dagdagan ng letter H. Kaya ang Jael ay naging Ha. Sino naman si Ha? Kayo magsiawit sa Diyos, kayo magsiawit sa kapurihan ng kanyang pangalan. Ipaganda ninyo ng maluwang na daan na siya na nangangabayo sa mga ilang. Ang kanyang pangalan ay Ha. At galak kayo sa harap niya. Ama ng mga ulila, hukom ng mga babaeng bao, ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. Ngunit itong Ha ay may dami. Ito nga, si Axel Weber, CEO ng UBA Storage. Pero spiritual din ito. Ito makikita mo yung sa 68, 4 at 5. At yung kay naman, yung kay Jael ay nasa
Hukom 4, 20, 23 yata, hanggang 23 yata yun. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Marcos ay yung maturity ng mga ilinagak niyang ninakaw na war damage. Sapagkat kung ibabatay sa time deposit, may maturity lamang itong 25 years. At ang una na kinabang dito nga sina Nini Pimentel. At dahil sa pagkalagak ay nangyari noong 1975, ay kukunin ang suma total. 1975 plus 25 equals 2,000. Ngunit ang makukuha lamang ng dami ay yung interest at ang principal ay maiwanan. Ngayon, paano yan ngayon kung kanyan? Isusundin din natin yung yung tungkol kay Marcos dahil siya naglagak eh. Ngunit ba, kasi may tubo eh, hindi dapat tubuan yan, yung mga ganyan. Kaya nga, sinabi ko, wawalain ang utang ng mga bansa. Kung susumayin natin, ang taon ng pagkatubos ay ganito. Ito nga yung taon ng kaligayahan. 20 ay 2,000 plus 50, kaya 2,050. Ito ang sinasabi kong taon ng kaligayahan. Sapagkat muli, ang lupa na kanyang pag-ari ay may susuli. At ito'y nakabatay sa kuta ng Jericho. Kaya kailangan gibain ang kuta na kumakanlong sa mga Marcos. Ito nga yung Group of 5. China, US, Russia, France, England. Kasama na yung Vatican. Kaya nga, diyan, yung 6 na yan, nakabatay doon sa isang araw, isang ikot. Isang araw, isang ikot. Nakabatay yan sa spiritual healing. Sa anong paraan ito magigiba? Yung liligirin ng bayan, liligid minsan. Pagkaligid ng walang iimik, gawin ito ng 6 na araw. Yun na nga. Yan ang sinasabing bautismo na pinanganak muli. Kasi lalabas eh. Hindi yung ilulublob mo sa tubig pagkatapos sa aahon. Mali yun. Sa 7th araw, inyong liligirin, makapito, ang kuta at ihiyaw na malakas at sasambitin ang pangalan ng kataas-taasan. Sino nakaalam? Hindi ko muna pwedeng sabihin ito. Nandiyan pa yung mga religion. Magsialis kayo dyan, malalaman ninyo. Maski si Jesus, alam ang bautismo ito. Sapagkat pagkaganap nito, ililipat ang katawang may kamatayan tungo sa walang kamatayan. Kaya nga, yung mga, kung babasahin natin, yung sa aklat ng yung mga sa Isaias 45, ewan ko kung anong na yun, yung mga kalakal ng Ethiopia, ang kalakal ng Ethiopia yan religion. Yung mga ng mga Ehipto, yun mga pinaraan sapo, yung may mga anting-anting, pangkukulam, lahat yan, mangbabarang, lahat na yan, nagsisuni, nagsisibulong. At yung naman, yung mga sabyo na matatangkad na lalaki, ay yung nakabatay yan doon sa pamamahala ni Reyna Seba. Yan na nga yung kay Kandasi. Kaya nga sila nakadinahan. Ibig sabihin, naging alipin na sila. Susunod sila sa kagustuhan ng spiritual wonder boy. Mapipilitan na sila. Ngayon, anong sabi niya? Tunay na ang Diyos ay sumasayo. Yan ang sabi nila. Kaya sila sumusunod. Kahit anong gawin, paikot sa kanila, susunod at susunod sila. Sige na, dahil na tayo. Na ito, tapos na ito. Ewan ko, dahil hindi ko alam kung anong mangyayari. Dahil yun na nga,
Yun nakasunod siguro sa akin, pero baka mayroon pa akong gagawin ko lang. Dahil masama na ang takbo ng panahon. Maganda ang pinagagawa sa akin ng kataas-taasan. Ito nga, yung mga walang yung mga mahirap. Kaya lang, itong mga Pilipino na itong mga mga siraulo ito, pag nakatanggap ng ayuda, ang gusto nila, sugal, inom, kasiyahan, imbis na dalhin nila sa kabutihan ng kanilang pamilya. Hindi Kaya nga, sabi ko, uunahin ang nitibo at uunahin yung ibang bansa. Ngayon, wala kamay na baka lang gagamitin dahil merong binigay ang kataas-taasan ng espiritu ng katotohanan na divine law at kamay na baka lang gagawin. Minsan ka lang magkamali kasi meron tayong muway. Minsan ka lang magkamali, tiwas ka na, wala ka na, hindi ka na may bibilang na mabibiyayaan. Walang samaan ng loob. Kung hindi ka pipirma, wala ka rin. Ngayon, kung sino yung mga pagmalaki, titiwasin. Katulad ng isang kabataan doon sa papuntang ng Mount Sayang, Manuel yata. Wala pa naman siyang pwede pagmalaki. Akala mo kung sino na. Kaya ang sabi ko, tanggalin yan. Pag nandyan na yung mga trabaho, huwag bigyan ng trabaho yan. Utos ko yan. Hindi lang isang tao ang sisira sa atin. Ano yung pagmamalaki ng kabataan na yan? Kaya nga sabi ko, kung masama ang loob na magulang, pati magulang tanggalin. Wala akong pakialam sa laki ng hirap na pinagdaanan ko. Mantakin mo yan. 2005, nang magtago ako, lahat ng hirap dinanas ko na. Pagkatapos sisirain lang ng isang tao. Abay, putang ina niya. Sige na.